Sobrang tagal kong inisip na magkakaroon ako ng oras para sabihin sa kanya. Na magkakaroon ng tamang sandali, isang hating gabi ng pag-uusap, isang tahimik na paglakad pa uwi, o isang lihim na tinginan. Pero sa high school, hindi naman laging nangyayari ang plano mo. Nagsimula ang lahat noong unang taon. Siya ang bagong estudyante at lahat napansin siya. Meron siyang ngiting parang may alam siyang biro na walang iba ang nakakaalam. At ang tawa niya, malakas. Yung klase ng tawa na pumupuno sa silid at napapangiti ka kahit hindi mo alam kung bakit. Nakikita ko siya sa paligid. Alam ko ang pangalan niya pero hindi talaga kami nag-usap hanggang sa isang random na hapon. Nakaupo ako mag-isa sa bleachers pagkatapos ng klase. Hinihintay ang nanay ko na sunduin ako. Lumapit siya, umupo sa tabi ko at nagsimulang magsalita na parang matagal na kaming magkaibigan. Wala kaming kahit anong pinagkakasunduan nung una. Mahilig siya sa sports, mahilig naman ako sa libro, palabiro siya, tahimik naman ako. Pero parang wala lang yon. Ang pag-uusap namin parang natural, walang pilit. Kaya naming tumalon mula sa paboritong pelikula hanggang sa malalalim na tanong tulad ng naniniwala ka ba sa soulmates nang hindi nagiging awkward. Ang unang pag-uusap na yon ay nasundan ng pangalawa, pangatlo, at hindi nagtagal, naging magkabarkada na kami. Marami ang nag-akala na kami na laging nagpapakilig sa akin, pero tatawa lang siya. Hindi magkaibigan lang kami ang sasabihin niya. Masakit ng kaunti, pero tatawa ako. Kunwari hindi big deal. Nang dumating ang sophomore year, nagsimula siyang makipag-date sa ibang mga babae. Yung mga babaeng matapang, may kumpiyansa, yung klase ng babae na hindi ako. Tumatagal ang mga relasyon niya ng ilang linggo o kaya'y isang buwan tapos na at babalik siya sa akin. Sinasabi kung paano hindi siya naintindihan ng mga yon. Ako ang laging nandyan, ang taong lagi niyang kinukwentuhan. At siguro, dapat sapat na yon. Pero tuwing ikinukwento niya ang tungkol sa ibang babae, parang may kumikirot sa dibdib ko. Gising ako ng gabi, iniisip ang mga usapan namin, nagtatanong kung nararamdaman din kaya niya ang nararamdaman ko. Nang dumating ang junior year, may nagbago. Nasa isang party kami at medyo nakainom na siya. Hinila niya ako sa isang tabi at bumulong, alam mo, kung magkakaroon ako ng makakasama, parang makakasama talaga, ikaw yon. Halos tumigil ang puso ko. Nakatingin siya sa akin ng seryoso at sa isang segundo naisip kong baka nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Pero kinabukasan, parang walang nangyari. Binanggit ko ito, tinanong ko kung naaalala niya ang sinabi niya. Tumawa lang siya, ginulo ang buhok ko at sinabing, lasing lang ako, huwag mo akong seryosohin. Kaya't tumawa rin ako, kunwari wala lang iyon, pero sa loob ko, durog na durog ako. Hindi ko maintindihan kung paano siya naging malapit, pero pakiramdam ko malayo pa rin. Ang senior year ay mabilis na lumipas. Mga application sa kolehiyo, exams, last-minute plans, at prom. Lahat ay nagpapareha, gumagawa ng huling alaala, at palaging may nagtatanong kung kami ba ang magkasama. Magkaibigan lang, lagi niyang sagot na may ngiting parang biro lang, at tatawa rin ako gaya ng dati. Dumating ang huling linggo ng paaralan. Malapit na ang graduation, at lahat ay nag-uusap tungkol sa pupuntahan nila at mga plano nila. Umupo kami sa bleachers katulad nung unang araw. Tahimik siya, at hindi iyon normal sa kanya. Tinanong ko kung anong problema, at sinabi niya sa akin na nagdesisyon siyang mag-aral sa ibang estado. Alam kong iniisip niya yon, pero nang sabihin niya yon, iba ang tama sa akin. May katahimikan sa pagitan namin, yung klase ng katahimikan na nagsasabi ng lahat. Gusto kong sabihin sa kanya noon na mahal ko siya mula pa nung unang araw sa bleachers na ayokong umalis siya na siya ang lahat sa akin. Pero hindi ko masabi, sa halip ngumiti lang ako sa kanya. Masaya ako para sa'yo, sabi ko na may tinig na matatag. At niyakap niya ako ng mahigpit, parang alam niya pero wala sa aming nagsalita. Dumating at lumipas ang graduation. Umalis siya makalipas ang 2 linggo. At patuloy kaming nag-usap kahit papaano, nagte-text paminsan-minsan, nagbabahagi ng mga balita tungkol sa klase, bagong kaibigan, buhay. Pero habang tumatagal, bumabawas ang mga mensahe. Isang araw, napagtanto ko na matagal na akong hindi nakakarinig mula sa kanya. At alam kong nagbago na ang lahat. Ngayon, ilang taon na ang lumipas. Minsan nakikita ko siyang nakapost online, bagong lungsod, bagong trabaho, bagong yugto ng buhay. At sa bawat pagkakataon, naiisip ko kung naiisip niya rin kung ano ang pwedeng nangyari sa amin. Dahil para sa akin, siya ang una kong pag-ibig, ang taong muntik nang maging akin. Nakakatawa. Sinasabi ng iba na hindi totoo ang young love, na nawawala ito. Pero yung naramdaman ko para sa kanya, hindi yun nawala. Nandyan pa rin sa kaibuturan isang tahimik na kirot, isang magandang alaala ng isang pag-ibig na palaging halos abot kamay pero hindi natuloy. At siguro ayos lang iyon dahil sa isang paraan, mananatili siya sa akin, isang piraso ng puso ko na hindi mapupunta sa iba.